Akala mo makikiparty, yan pala pupunta sa ospital. Yung mga kanani 8:00 ata ng gabi, ay hindi, siguro mga 6 ng hapon, sabi ko sa amo ko, punta kami ng ospital kasi yung mukha ng alaga ko puro na rashes. Hindi na kasi siya makatulog ng maayos kasi yung mukha niya, pakiramdam ko Makati na kasi masyado nang makapal yung pagka-rashes niya. Kaya sabi ko sa amo ko kung pwedeng ipa-check up na yung bata kasi parang ano na siya, masyado nang makapal talaga. Tapos yun, mga bandang 8 ng gabi, sabi niya, o sige, ipa-check up yung bata kasi ano na, para daw maresetahan kung ano yung dapat ireseta sa kanya. So, habang nag-aantay ako sa mga amo ko, pinadidi ko muna tong alaga ko kasi nagugutom na. 1 oras na kami sa baba, hindi pa kami nakaalis. Sa kakaantay namin, nakatulog na lang siya. Tapos kung kailan naman nakatulog na, yun na, paalis na daw. O di ba ang saya? So habang nasa sasakyan kami, may batang umiiyak doon kasi nagpapabili ng ice cream. Hanggang sa nakarating na lang kami ng ospital, nagpapabili pa rin siya ng ice cream. So natapos na siyang tingnan pero hindi kami nakapagpa-check up kasi wala na daw yung pinaka-doktor ng bata. Kaya ang ginawa ng amo ko, sabi ng doktor, na bumalik kami bukas ng umaga kasi yun daw ang mayroong doktor sa mga batang maliliit. So kinabukasan, mga 9 ng umaga, tumawag sa akin ng amo ko. Pumasok na daw ako at saka bihisan ko na yung maliit na bata kasi babalik na daw kami sa ospital. So, agad ko naman binihisan yung batang maliit at nakipagharutan pa muna bago ko bihisan. Wow! Pero yung itsura ng nanay niyo, pasensya na kasi yung ibo ko hindi ko yan nasuklay. Diretso ko na lang inipit yan. Tapos nung bibihisan ko na pala siya, akala ko yung damit niyang kulay green, kasya pa sa kanya. Kasya naman banda sa may katawan pero yung sa may kamay parang hindi na kasi medyo maliit yung kamay niya. Nung pagkasukat ko sa ulo niya, nagkasya pero sa may bandang kamay hindi nagkasya kaya yun pinalitan ko na lang. Kinuha ko na lang siya ng damit doon sa mga nakakasampay. Buti na lang umalis kami siguro mag-11 na. 11 siguro ng umaga na kami nakaalis kasi inantay pa namin yung tatay namin. So habang kukuha ako ng damit ko, tinignan ko muna tong alaga ko sa upuan kung baka kasi baka gumulong at mahulog na lang. Bago ako kumuha ng damit, binalikan ko muna siya at linagay ko yung higaan niya doon sa ilalim para doon ko siya ilagay at doon ko na lang siya bihisan. Natakot ako baka mahulog, pagalitan pa ako. So nabihisan ko naman siya ng pangloob niya kaya okay lang. Tapos pagbalik ko, nakakuha na ako ng damit na pwede niyang masuot. Binihisan ko na lang siya. Tapos habang binibihisan ko siya, nakikipaglaro pa rin siya. Tapos, katas ko pa siyang bihisan, mga ilang minuto lang siguro dumating na yung amo kong lalaki. Pababa na kami, papunta na kami dyan sa baba. Akala ko kasama ko yung amo kong babae, yung pala hindi daw kasi tulog. So, ang nangyari sa akin lahat, dala bag, pati bata, dala-dala ko na. Mag-11 na to ng tanghali, Diyos ko po, ang init sa labas para akong nasusunog. Tapos pagpasok ko sa sasakyan, ang init. Pa naman ang pinakaayaw ko, yung amoy ng sasakyan, tapos naka-aircon. Aroy, Diyos ko po. Kaya lang no choice tayo mga kanani kasi ako yung nagbabantay sa maliit na bata so kailangan natin sumama sa pagpapacheck up niya. Buti na lang pagdating namin ng ospital hindi pila. Pagdating namin kumuha lang ng reference number, ayun pumunta kami doon sa pinaka-office ng doktor. Ayun nakapasok kami agad. At tapos nung tinatanong ng tatay ko kung ilang week na yung rashes niya, wala siyang masagot. Ako na lang ang sumagot kaya sinabi ko more than 1 week na po siyang may rashes. Kaya yun, nagtaka yung doktor, bakit nung tagal na more than 1 week na tapos ngayon lang napacheck up yung bata. Kawawa naman daw yung bata kung ngayon lang napacheck up.